sunod-sunod na Grandmaster ang kalaban ni Meow Meow. Kalaban niya dito ang isa sa mga leading na Grandmaster na mula sa Netherlands na si El Ami at tinira. Pinasok ang Gyoko Piano, nag C3, Knight F6, nag D4 na naman si Meow Meow. Inulit na naman niya yung variation na naggaganyan, no? Bishop B4 check, Knight BD2, and capture sa E4. One pawn down kagad si Meow Meow. Pero, opening strategy niya talaga yan. Yung mga ganyang diskartihan, no? Exchange, sabay takbo kagad si El Ami kasi mag-rook E1 check. Malaking abala yan. D5, tingnan natin kung paano i-compensate. Nag D6, ayun ang mga pang-ipit. Lamang ng isang pawn ng black pero tingnan nyo naman po ang developments. Knight G5 pa ang sinunod. Hindi ko po ma-identify kung saan ang novelty, no? Kasi hindi gumagana ang opening database ng chess.com ngayon. Pero sa ginawa niya parang novelty na sa akin. Nag D5, ayan. Dito po naisip ni El Ami, lamang naman akong 2 pawns eh. Ibalik ko yung isa para makadevelop naman ako. Ayaw ni Meow Meow, nag Queen D3, threatening matchas. Nag G6 sinangga at ayun na. Kinapture na. D6 para makalabas ang bishop. At nag-knight E4. Okay, itong knight E4. Threatening knight takes. Tingnan nyo po takes. Bishop takes. Yun ang threat. King G7 dahil gustong iwasan ni El Ami na pa King G7. Pero maaga pong bad move ang binigay sa tirang yan. Dapat daw ay knight takes D5 na. Queen takes knight. Bishop E6. Dun din mauuwi. Kung tutuusin, pwede nang ibalik, di ba? Equalize. Pero Queen D4 ang tira dito. Ayan, may mga complications pa. Idea is to play Knight F6, etc. etc. Pero, balik tayo mga kamatsa sa ginawa ni El Ami. King G7 kagad. Rook FD1, patong muna. Ayan. Pero ang tira ng computer dito, eto Rook FE1. Yung isang tore ilalagay sa D1. Okay, yan ang gusto ng computer. Pero, Rook FD1 ginawa. Queen B6, Queen C3 check, F6, A4, ayan, A4 para maipang-abala, no? A5, atakihin ang reyna, nag-bishop F5, ayan, okay, ready to capture the bishop, tapos mahahang yung knight sa E4, nag-A5, istorbo muna sa reyna. Kinapture na, rook takes D5, kasi nakathreat pa po sa queen, obligadong capturein Nag-queen C6, queen D4, good move by Meow Meow, para may capture sa D6, kinapture na ang knight, good move din, Queen takes E4. Sarap sanang i-capture dun no? Kaso may Queen C2 lang Yan, masusuportahan yung bishop So, binawian muna. Rook E8, nag-rook E6 para depensahan ang pawn. Kumbaga, hindi mo mababawi yung isang pawn na lamang ko sa isip ni El Ami. Nag-H4 para mag-H5, makapunit, maka-atake sa king. Nag-A6 muna. Kasi kung aalis ang tore mamaya, may mga bitin-bitin pa dun no? So, iniwas muna ni GM at nag-rook A3. Mag-rook lift doon, then H5. Rook D8, todo-todo yakap sa pawn. Nag-rook C3, atake muna sa reyna. Queen E8 at nag-H5. Tuloy ang pagpunit, pag-atake. At nag-Queen E7. Rook D3. Okay. Rook E4, inistorbo ang reyna, pasok. May threat pa rin sa D6. Chumek na, King H2, and nag-Rook E5. Ayun, dito na po medyo gumulo-gulo na, no? Kasi may threat din dito sa H5 Nag-G3 muna. Rook E6 talagang. Teka muna mga kamatyas, no? Pag kinapture po kasi ang pawn, ang gagawin ay capture. Yan talaga ang gusto dyan ng puti. Mapupunit ang shield ng Black King. Medyo delikado yan. Okay? Lalo na si Meow Meow kalaban mo. Nako, delikadong buksan mo king mo dyan. Rook E6, nag-Rook D1. Ano plano ng Rook D1? Rook D7, Rook D2, G5. Ayun, sinarado na. At nag-Queen D4. So, threatening. Rook takes pawn. Nag-King H6, umiwas. At nag-Queen G4. Suporta muna sa pawn. Nag-Rook E4. Queen D1. Rook E1, hinabol. Queen F3. King G7 ulit. At nag-Queen G4. Queen E6 sinamo ng Queen to Queen. Queen A4. Ayan po. Kakaiwas ni Meow Meow sa drawish. Kasi kung kakapturing yan, kahit namang pong isang pawn, drawish pa rin yan sa rook and pawn ending. No? Pero ayaw nga ni Meow Meow ng ganong endgame kaagad
Naalangan, Rook E5 ayun. Di rin napansin ni El Ami ang malakas daw na tira, Rook E7. Na halimbawa, capturein yan, may Rook H1. Ay, oo, may trap na palang ganon, ano? Pag kinapture, may ganon. Matchas ka agad. Ayun, ang hindi napansin ni El Ami, may mga ganong trap. Pero pwede rin namang iwasan yun. Pero balik tayo sa Rook E5. Queen D1. Queen F5. Okay, threatening capture. Tapos may iwan ng pawn. Nag F3 muna. Rook DE7. Tako, papasok na mamaya yan. B4 muna and the queen to C8. Pag kinapture ba to? May ganun. Kinapture. Capture. And the rook D8. Atake. Queen E6. Queen to D3. Another bad move by Meow Meow. Dapat daw po is rook D6. Huwag tantanan ang reyna. Pag nag-queen F5, queen D5, ayun, may mga pasok na ganun. Sabay rook D8, mga ganung threat. Ayun, mga kalikalikot, no? Pero nag-queen D3, E4 by El Ami. Good move. Takes. Nakwenta niya. Ayun, nadaan sa endgame si Meow Meow, mga kamatsas. Nagulangan na naman sa endgame. Capture, then takes. Okay? Medyo, okay, capture doon, then king G4. Ang problema dito, pag check dyan, bibigay din ng pawn sa G3. Yan ang mabigat na natanaw ni El Ami na diskarte against Meow Meow. So, rook H6, F5, hindi bali ng capturing yan. Check. Yan ang importante. So, mangyari, yes, may two connected pass pawns. Ang problema, two connected pass pawns din dito kay El Ami. Nandyan packing, nandyan ang tore. Grabe. Yun ang maling realization na naging decision dito ni Meow Meow na pasukin niya yung ganitong endgame. Ayun, no? Napilitan na lang gumanyan at nag-F4 na lang. So, no need na capturing na yan. Importante, mai-progress kagad immediately. Tama na po ang sistema dito ni El Ami. So, nakipag-rook to rook. Okay, pag kinapture, exchange, may mabilis sa pass pawn doon. Siyempre, iwas. King E2, check. King E3 and check ulit. King D4 and ayun, na-capturean with timing check. King C5, rook A4, King B5 and rook A1. A6 and F2 at nag-rook D3 checking G2, rook D2 and simple King G1, tagpa si Meow Meow, mga kamatsas. Ang ganda na ng pinakita niya, no? Yun nga lang po, may mga portion kaya umiiwas siya sa mga queen to queen. Ayaw niya ng tabla. Gusto niya bakbakan talaga eh. Yun nga lang, matututo siya na kailangan niyang gamitin yung mga kunat-kunat drawish para lang maisalba ang point. Sayang din eh. Okay, malaking lesson ang matutunan niya dito. Ito po ang kanilang standing after round number 11 sa Challenger section.